Kumusta mga kamunti? Ngayon i-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng fermented plant juice. So bali kailangan natin ng chopping board, knife, weighing scale, molasses, at saka ating ingredients na kangkong leaves at madre cacao leaves. So bali dalawa lang na ingredients ng dahon ng ating gagamitin kasi wala akong mahanap na banana stalk o yung katawan ng saging. Ito muna ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawing fermented plant juice. Kailangan nating chop-chopin yung ating mga ingredients sa maliliit na piraso. Pero kung nagtitake kayo ng OAP or yung Organic Agriculture Production, sa assessment nila meron silang standards na sinusunod. Dapat ay yung size ng cuts nyo is 1 inch. Yun ang standard nila, Pero sabi naman nung trainer namin noon, nung nag-take ako ng OAP, is okay lang daw kung self-consumption lang naman, pwede nyong mas manipis na cut kasi mas okay daw yun para mas ma-breakdown yung or ma-extract yung nutrients nung dahon. So ayan, sinachop-chop na natin itong madre cacao. So bali, pwede nyo pilian yung dahon lang yung ikat nyo kasi minsan yung mga stems is mahirap din ikat. So siguraduhin yung matalim yung inyong kutsilyo. And pwede rin kayong gumamit ng gloves. Dun sa assessment nyo sa OEP, kailangan nyo ng gloves. So sa case ko ngayon is nakapag-sanitize ng aking kamay at ng itong mga tables na pinagpatungan nitong mga cut ingredients. So it's okay. So ito yung molasses na bili ko online. So yung link ilalagay ko na lang sa baba ng description para doon din kayo makabili if gusto nyo. So ayan, ang ating molasses. So para ma-ferment na natin itong mga cut ingredients, kailangan natin ng malinis na container kung saan natin lalagay yung mga or haluin yung ating mga ingredients. At dapat gumamit tayo ng wooden spoon para sa pag-mix. So meron tayong sinusunod na ratio sa pag-mix ng ating mga ingredients. Ang ratio natin is 1:2. So 1 part molasses, 2 parts ng ating green materials. So yung sa akin dito sa demo natin ngayon, 150 grams ng madre cacao and 150 grams din ng kangkong leaves. So yun. Again, pwede kayong gumamit ng gloves dito. Sabi ko nga kanina, nakapag-sanitize naman ako gamit ang alcohol ng aking kamay. So kahit di na ako mag-gloves para hindi makontaminate yung ating mga ingredients na ginagamit. So kung mapapansin nyo, yung mga nahulog dun sa kiluhan, hindi ko na hinakot kasi nung nag-assessment kasi kami sa OAP sa TESDA, sabi nung trainer namin, wag daw yun isasama kasi parang automatic hindi kayo pasa sa demo nyo. So kung nagtitake kayo ng OAP, wag nyong isasama yung mga nahulog sa kiluhan ng mga chop ingredients nyo dun sa ilalagay nyo sa container. So ayan, 150 grams ng kangkong leaves. So ayan na yung ang ating ingredients na ating mga greens. So bali ang total niya is 300 grams. So next natin is yung
i-weigh natin ngayon is yung ating molasses. So, importante rin na meron kayong kahit pa paano maliit na container na lalagyan para sa pagkilo ng ating molasses. So, ayan, mag-weigh tayo ng 150 grams. 150 grams ng ating molasses. So, ayan. Meron na tayong 150 grams. Okay lang naman kung sumobra kayo, no? Kasi organic lang naman to. Pero kung nagtitake kayo ng OAP, mag-undergo kayo ng assessment, kailangan sumunod kayo sa standards nila. So, ilalagay na natin ating molasses sa ating mga greens. So, gamit pa rin tayo ng wooden spoon para i-scrape natin yung mga excess molasses dun sa maliit na container para may transfer natin lahat dun sa ating bigger container kung saan natin i-mix yung ating mga ingredients. So ayan, haluin na natin ang ating tatlong ingredients. Ayan, so make sure na lahat ng dahon, no, malagyan ng molasses, no. Kaya importante yung halu-haluin nyo ng mabuti. Ayan. So ayan, nahalo na natin. So sure naman ako dito na lahat ng dahon is na coveran na ng molasses. So bali dito, no, pwede mo siyang takpan, pero wag mo masyadong higpitan yung gamit ang kalang takip. And pwede rin yung itakip nyo dito is yung Manila paper. Tapos yung panghigpit nyo na lang is yung rubber band. So as you can see, nilalagyan ko siya ng label para malaman natin kung kailan siya i-extract. So importante yun, no, na lagyan ng label para malaman natin kung kailan natin siya i-extract, and malaman din natin kung anong klaseng concoction siya. So itong FPGA, kailangan natin siyang i-ferment for 7 days. So after 7 days, pwede na natin siyang extract and pwede natin siyang gamitin. Papakita ko naman sa part 2 yung kung paano natin siya extract and kung paano natin gagamitin sa ating mga halaman.